This is TV again. So ngayon meron ako itatry na i-repair na naman. Ito siya guys. Ito. Isa siyang TV monitor or computer monitor, pero pwede rin siyang TV pag kinabitan sa ng antena. Nakakasagap rin siya ng TV stations. Pwede rin siyang kabitan ng mga for the box o kaya TV Plus. Okay, so bago tayo mag-umpisa, isa mo ng intro. Ang problema daw nito is na nag-on siya sa sandali tapos bigla siyang mamamatay. So tignan natin, saksak muna natin. Ayan, nakasaksak siya. Ayan, ganun guys, nakita niya parang nag-open siya, tapos so on natin, power on dito. Ayan, ganyan guys ang kanyang sakit. Ayan, tapos mamaya mawawala. Okay, ayan o, nagpula na naman, bumalik siya sa standby. Switch on natin dito sa likod, power on natin. Gi-green siya, tapos liliwanag. Ayan, gi-green. Ayan, nag-green siya guys, power on. Ayan, nag-green siya, sandali yun. Tapos gumagayan. So buksan natin guys para makita natin kung ano yung problema niya. Bunutin muna natin. Okay, so maring clip type lang siguro to. Ito parang hindi naman to tornilyo. So tanggalin muna natin guys yung kanyang mga paa para mas maganda, nakahiga lang siya. Okay. Wala tayong makitang tornilyo. So paano natin mabuksan to ngayon? Wala siyang screw. Ito, subukan natin to. Kaya ito. Yan, tingnan natin, baka may tornilyo pa to eh. Ito siguro meron dito. Ayun, meron dito isa. Parang meron. Ayun, may maliit. Okay. So pag nagbubukas nga pala guys, sa gilid natin umpisan, o kaya dito sa top, kasi dito sa baba, sa bottom, kadalasan nandyan yung mga wires na medyo sensitive. Mahirap, baka madali natin yung wire. Kaya dito tayo mag-umpisa sa mga gilid-gilid. Hanapin lang natin yung pwede siyang mabuksan. Okay guys, para hindi masyado mahabang video, bubuksan ko muna to guys na naka-pause lang para hindi masyado mahaba ating video. Babalikan ko na lang kayo pag nabuksan ko na. A few moments later. Ako na, ginamitan ko siya ng yung pang-pry ko sa mga cellphone. Medyo nahirapan ako guys, kita niyo medyo bumaluktot pa yung mga ko. Ito, takip lang naman yung mahirap tanggalin. Tapos ito yung kanyang screen, tanggalin na. Ayun. So ito yung sa power supply.
dito nakasaksak. So dito muna tayo guys magche-check sa kanyang power supply board. Kasi mukhang dito okay naman kasi may picture naman siyang lumalabas kaya nga lang namamatay. So maaaring dito lang yan sa power supply section. Mayroon dalawang speaker. Okay, so mamaya ko na lang sa guys papakita nyo kung anong model ito. Parang Ginsa ata to, Ginsa LED TV. Bunutin lang muna natin to guys para matanggal natin yung power board. 24 inch. Okay, so sandal natin doon. Ito tanggalin natin. So dito muna tayo guys magpo-focus sa kanyang power supply board. Tingnan natin kung ano yung kanyang problema dyan. Kasi nag-on siya tapos namamatay. So meaning merong pyesa dyan na maaaring may problema na. Ito lang muna itong okay. Visual check muna natin. Kung okay naman yung kanyang power capacitor. Tingnan natin yung kanyang diode kung may makuha tayo dyan. Okay, pag binaliktad so okay naman. Okay, baklasin natin muna guys para mas maganda ma-check. Disconnect lang natin sa guys sa source board para hindi na madama yan. Ito lang muna tayo sa power supply. Ay, tingnan ang capacitor guys, oh. Mukhang may diferensya na. Ayan, mangat na, oh. Ba't ganyan yung capacitor niya? Ayan, oh, nakikita niyo ba guys? Ano natin, ayan, oh. Oh, magalaw yung kanya, cover. Sira na yung capacitor. Ito isa. Ganon din. Ayan guys, umangat na rin, oh. Dalawa to, papalit natin. So ang gawin natin guys, palitan ko muna to. Tapos check natin uli. So may nakita na tayong dalawang pyesa na medyo kwan. Ito, check muna natin tong dalawang capacitor na to. Tapos tong diode. Ito na yan. Painitin ko lang aking soldering iron. Okay guys, balikan ko kaya. Guys, mainit-init na siguro itong pa natin. Tanggalin muna natin to guys. Itong mga capacitor. Ito. Grabe yung nangyari sa kanila, no? Mangat yung mga kuha nila, takip.
Ito, natanggal natin isa. Okay. So, check nga natin to. Naka-con sa capacitor. Nag-error, wala siyang reading guys. Baka baliktad lang kasi hindi natin malaman yung kwan nito guys yung kanyang polarity dahil umangat-angat na umangat na yung takip na ikot-ikot. Gaya natin dito, baliktarin lang natin. Kaya natin kung may makuha tayong reading. Wala rin, mukhang siraan na talaga to guys. Ayan 0.2 nanofarad, 0.3. So wala na to. Ito guys, tingnan nyo yung kanyang takip po. Ito gagamitin pa rin natin tong yung kanyang parang pinakagoma. Ito lang yung sira. Itong isa guys, din natin, check din natin to, tanggalin din natin. Okay. Test natin. Nanofarad. So wala na. Balik rin natin. Wala na. 14 nanofarad. Ang value nito guys is 1,000 ba yun? Ito. $1,000 microfarad, 16 volts. So damage na to. Hanap muna ako guys ng ng pamalit kung meron akong 1,000. Ito, check din natin muna yung ibang capacitor. Ito 33 microfarad. Ito na lang, 33 microfarad. Tingnan natin. Yun, 30 microfarad. So pwede pa to. Itong isa, yung isa is 47 microfarad. Okay, test natin. Ayan, okay pa, 48.16.
So good siya. Baka ito lang talaga yung diferensya, itong dalawang capacitor na to. So check natin itong diode muna rito. Okay. Ito, okay itong isa. Okay. Okay yan. .9, okay. 0.3. Ayan, okay. Kaya nagkakaroon ng reading guys, kabila ang 0.3 kasi dito. Ito, nababasa niya to. Nakakonsa kasi dyan eh. Nakaseries sa dyan. Ayan, itong diode na to. Nakaseries ito sa dalawa. Okay, so palitan ko muna to guys. Hanap muna ako guys. Babalikan ko kayo pag may nakita akong pamalit. Guys, may nakita ako 1,000 kailan 35 volts siya. Ito is 1,025 volts. 25 tsaka 35 volts. Test muna natin to. Ayan. 1,000, no? Okay. Negative, positive. Ayan, 0.9 megafarad. So, 1,000 yan, microfarad. Tapos, itong isa. Negative, positive. Okay, 0.94 megafarad din. So, millifarad. So, kanyan, 1,000 microfarad. So, kabit ko muna to guys. Tapos, try natin mamaya. Testingin. Kailangan guys, tama yung polarity ha. Dito yung negative. Doon yung positive. Negative, doon yung positive. So, negative. Ayan guys, saksak natin. Ayun, nag-power indicator na. Okay na guys. Next, ayun, nag-green na siya. Ayun, may ilaw na guys. Tingnan nyo. May ilaw na yung kanyang ano. Ayan, kita nyo ba guys? Ayan. May ilaw kanyang LED. So, meaning good na siya. Tingnan natin. Ayan guys, oh, magano na. No signal. Okay, so kakabitan na lang siguro to ng ano, ng, ayan nakalagay, oh. Press any key to cancel. 25 seconds. May sleep timer siya. So any key para ano natin yung timer nga ma-stop. Any key daw eh. Okay. So, kung may antena to guys, magkakasignal. So, isasara ko muna tapos try natin lagyan ng kung may masasagap tayong signal. Okay guys, isasara ko na. Bunot.
testing. Ito na yung kabitan niya. Pwede siyang kabitan ng coaxial cable, USB. Ito, subukan natin USB kung gagana ba siya rito. USB ba to na okay. Ayan. Yan natin. Okay, saksak. Saksak natin. Ayun, mag-indicator siya, red. Power on natin. Ayan, gumana siya guys, oh. PC. Siguro hanapin natin kung ano yung kwan. Kaso wala tayong sorry, media channel. Ayun, doon. Tapos source, tapos yun. So okay na guys, gumagana na siya. Ibig sabihin, naayos natin yung problema niya. Yan, oh, linasan niya yung USB natin. Tingnan natin pahabain to guys. Ang importante na na-repair natin siya. So kung nagustuhan nyo guys yung aking ginawang pagre-repair, ito lang naman yung nakita kong damage. Dalawang capacitor na 1000 microfarad, 16 volts. Wala akong 16 volts, so pinalitan ko siya ng 1000 microfarad, isang 25 volts at isang 35 volts. So okay na to guys. Kung nagustuhan nyo guys itong ginawang pag-repair, paki-like and share guys, and don't forget to subscribe to my channel Nib TV and press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat. Siya nga pala, yung model pala nito is Ginza 24 inches.